happy Wednesday po sa ating lahat. Today ay holiday po dito and happy Democracy Day po. So wala silang pasok ni Johan. Kumusta ang mga araw ninyo? So ito namang si Prasan ang aga niya. Nag-PM din dahil nga sabi niya, Paujo, yung 6'3 ba plus 6'3 is code ng Pilipinas? Sabi ko yes. Sabi niya hello daw. Pero sabi niya hindi ko alam kung ano ito. Sabi ko wag kang mag-reply kasi baka ano yan, scam. Nagtanong din ako kay Pasanbay and sabi niya National Democracy Day. Nag-reply siya sa akin na sabi niya Nepal was never conquered by any foreign country like British or Portugal or Spain, so we don't have Independence Day. Yun, meron lang silang Democracy Day, pero wala silang Independence Day. Happy National Democracy Day to all the Nepalese people. So ayun guys, at mag-prepare muna ako ng breakfast namin at balikan ko kayo mamaya-maya. So nakabalik na ako guys. Bumili lang ako ng lemon kasi isang peraso na lang yung lemon namin. And bumili ako ng parota. Isang pack na parota, 5 piraso yan. So, lalagyan ko siya ng cheese at itlog para kayuhan, yung mozzarella cheese na nabili ko. Alam nyo, itong cheese nila guys, kakaiba ang lasa pero masarap. Kaiba. So, okay siya guys, masarap siya. Pero malalasahan mo yung ghee talaga ba? So, balik rin lang natin. Tapos, lalagay ko yung cheese. Favorite kasi ito ni Johan. Ganyan ko lang siya kasi marami na yan. Parang hanggat sa mag-melt. Yung isa may cheese, yung isa may itlog. Nakakamiss yung cheese manakish. Ayan siya guys. So ganyan, gawa tayo ng lemon. Maganda today guys yung weather namin. Hindi gloomy. May araw. Ang aga, Ninday Nining naglabas sila. Ang daming mga labahin sa rooftop nila kasi makikita ko yung rooftop nila. Sila din ganun. Tahimik yung holiday. Sasampay ko lang ito yung kahapon na nilabhan ko na medyo hindi sila natuyo kasi last ito eh. Tapos na tayong mag-breakfast. Diligan ko muna yung aking mint. Tsaka yung tanglad ko at rosemary ko guys. Tapos yung mga halaman doon sa baba, diligan ko dahil fall na. So yung mga dahon, andyan na sila. Diligan natin. I hope na mabuhay itong mint ko guys kasi natayo talaga sila. Kumbaga yung mga dahon nila ba, feeling ko naman mabubuhay sila guys. Ayan, diligan ko lang. Yung baba hindi ko pa talaga nabibigyan oras Takuri ni buhay yung gamit ko. Ako si takuri gamay kag dako. Ini ang uyatan kag ini ang bubuan. Ano gani? Kung magbukal ang buta, tama ng kanta ko. Gusto kasi nito maraming tubig. Parang tanglad. Yan. Tingnan nyo ito, lagi ko talaga binubusog sa tubig. Pareho ito yung mint, rosemary, at tanglad. Ano sila? Monsoon season. Pag tinanim. Yung ano natin, yung tanglad natin, monsoon yan nung tinanim ko. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Guys, dito na naman ako sa kusina kasi magluluto ako ng adobo. Galing ako sa labas. Alam niyo ba, yung binibilhan ko ng manok lagi, sila ni Didi, aalis na sila dyan. Tapos yung binibilhan namin ng sapatos, ngayon, ayun, nag-ano sila guys. Kumaga nag-evacuate sila. So, nagtanong ako dahil alam niyo naman, may pagkachismosa tayo. So, of course, kasi syempre hindi naman na sila iba sa akin dahil kilala ko naman sila at ako din kilala nila. So, hindi maiwasan na bakit kayo nag-aal sa balutan. So, ayun, sabi nila, lipat lang sila doon sa kabilang building na kung saan bumibili ako ng gamot din sa kanila ni Titi dyan, sa pharmacy. So, doon sila nilipat. Ngayon, di ba, katabi nila, parang isang building na sila sa binibilhan nating manok, sila ni Didi. Kung nakikita nyo saan ako lagi bumibili.
So, aalis din sila ni Didi. Sabi ko, bakit anong mangyari? Bakit kayo aalis? Sabi nila, hindi namin alam. Sabi niya, matagal na kami dito. Sabi ko, di saan na kayo ngayon yan nilipat? Baka nga, syempre, alam nyo na, yung may-ari, business is business. Baka mas mayroong lilipat dyan. Dahil nga, yung area na yan is masyado talagang, very accessible ba? At talagang maganda siya sa business. So, ayun, duda ko lang. Baka mayroong papalit dyan. Sana nga, sabi ko, kung may papalit man dyan, yung mga Big Mart, mga Easy Mart, yung yung maraming ibibenta sa amin na mga pang-grocery, hindi kagaya dyan sa nabinibilhan namin na walang laman. Ewan ko bakit hindi pa yan nila gini-give up, guys, no? Sayang lang yung size ng tindahan, sayang lang yung nila, kasi wala man laman ang tindahan nila. Ewan ko bakit hindi pa yan nila gini-give up. Para bang pag pumasok ka na lang dyan, suicidal na lang. Kung ano yung mabibili mo, bahala ka na dyan. Kumbaga, ganun. So sabi ko sana one day, ito mapalitan talaga kasi, di ba yung pinupunta namin yung Big Mart, mas marami silang binibenta, di ba? Magharap sila ng Easy Mart. Samantalang yan, ay naku. So ito na guys yung aking adobo, pakuluan lang natin. And of course, maraming bawang yan. At saka hayaan ko lang muna, takpan natin. And low fire lang. Tapos ito naman yung fish curry para kay Deepak. Guys, tapos na kaming kumain si Deepak. Tapos na rin, umalis siya agad. Dahil punta sila ng Kakani. Sa lugar yun nila ni Sangyambay. Si Yuhan ba natatawa ako sa kanya kasi sabi niya sa akin. Ngayon, kumakain siya. Kasi sabi ko, kumain ka na anak kasi marami pa akong gagawin. Kasi nga late na kami nag-breakfast, diba? So, hindi naman siguro siya masyadong gutom. Pero sabi ko, kumain ka na kasi medyo late na rin. Alas 12 na. And sabi ko, pag mamaya ka pa, may mga gagawin pa si mama, magtutupi pa ako ng mga labahin ko. Sabi niya sa akin, Nana, kung sa Amerika ba tayo, hindi nga tayo kakain ng rice? Sabi ko, hindi pwede yan, palangga, kasi kahit saan tayo dalhin ng ating kapalaran, kahit saan, mapa-Amerika ka man. Nasa dugo na yan natin, nasa dugo mo na yan, na kumakain ka ng rice. Hindi naman pwede na bigla ka hindi kakain ng rice dahil sa Amerika ka na. Akala niya kasi, pag sa Amerika na hindi nakakain ng rice. Natawa talaga ako sa kanya ba. Turn ito guys, magwawalis muna ako dito sa baba. Tapos, sa hagdan, magwalis ako. Kasi everyday na talaga ako nagwawalis. Kasi grabe na talaga guys yung alikabok. Hindi ko rin kaya guys ba. Guys, naligo na kami ni Yuhan. Ayan, kakatapos lang. Hindi ko pa alam kung ano yung hitsura natin dyan. So, magandang hapon. Ako ay may titingnan. Ay, naku guys. Kasi nga, ganito yon kahapon, nag-usap kami ni Siskon, ni Camille, at ni Inday Neneng. Gawa nga ito guys, no? Ang sitwasyon ni Inday Siskon ay napakahirap po. Mas mahirap pa kay Inday Neneng, mas mahirap sa kanya. Ano ba naman kasi guys, kakaiba talaga ang sistema dito. Pero wala tayong magagawa dahil ay ganito dito. Kaya advice ko lang sa mga kababayan na may balak pong magpakasal dito, ay dumiretso na po kayo sa court marriage. Huwag na po kayong mag-culture muna o ano. Mas mainam, I think, mag-court marriage para sa akin, diretso. At kung pwede bago pa yan, mag-court marriage, mag-ask muna. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan ni Sis Corazon. Kung nung time ko ay mahirap, mas mahirap na sa kanila this time. Kasi parang araw-araw nag-iiba ang kanilang patakaran. So ako baga guys ay naghahanap ako ng aming marriage certificate at yung aking singleness. Ano ba ito? Dahil kakaiba po talaga dito, no? Kakaiba. Hindi kagaya sa atin.
na pag kinasal sa simbahang Katoliko ay okay na. Dito guys, kahit sabihin mo mang kinasal na kayo sa Pilipinas, katulad kami ni Deepak, kinasal na kami sa Pilipinas, no? So, syempre, hindi ako aware na pagdating dito is invalid pa rin yun kahit na nakaregister na kami sa Pilipinas. Pagdating dito, may sarili din po silang kailangan mong sundin. Hindi nila yan tatanggapin, yung kagaya sa atin. So, ayun, dahil nga, again, may mga sarili-sarili po silang patakaran. And sa kada tao na maharap nyo, kung saan man kayo ituturo, may sarili din siyang rules. Sabihin nung isa ganito, pagdating naman ng isa iba. Basta guys, kaya parang ako yung nahihirapan talaga, no, sa kanila ni Sis Con, dahil imagine mo, naabot na sila sa mga relatives nila na may mga posisyon, pero wala talaga. Hinahanapan pa rin siya ng singleness certificate. Hindi na yun sa atin pwedeng kumuha. Yan ang problema niya ngayon. At ang hirap dahil pati sa anak nyo, katulad sa amin, na sinabihan din kami before na yung hinihingi nila na ikasal kayo ulit, kung ikakasal man kayo ulit, katulad sa anak namin na si Yuhan, magiging invalid na siya ay anak namin. Dahil nga, katulad ko ngayon lang din kami nag-process, katulad sa kanila ni Sis Con, na ngayon lang din sila magpapakasal, yung anak nila ilang taon na, parang si Yuhan ganun din, maapektuhan lahat ng documents ng bata. At saka, ang mangyayari is parang hindi siya kilalanin sa documents nyo na siya yung anak nyo, na siya yung naging anak nyo. Ganon dito. Ang hirap guys, mahirap talaga. Kaya, sabi ko nga kay Sis Con, kung nasaan na yung kanyang singleness, kasi yun ang hinahanap sa kanya. Ito nga ang singleness ko pala guys. Tinago ko talaga ito. Yung singleness ko na nakuha ko sa NSO. 2006 ko pa ito nakuha. Pero diba yung validity nito nga 3 months lang. Ito ay pinakuha ko nung bago kami kasal ni Deepak sa UAE. Dahil ito ay hiningi sa akin. At hindi ko na rin tanda kung ito ay hiningi din naman sa akin ito nung kinasal kami dito. Kasi ito yung hinahanap kay Inday Con na documents dito. Ito yun, yung singleness certificate. So kasi ngayon hindi na siya makaas doon sa Pilipinas, gawa nga na naka-registered na po yung marriage certificate nila sa NSO doon. Kaso lang andito naman pagdating, hindi naman natanggap nila yung marriage certificate at ito talaga yung gusto nilang makuha sa kanya. So ayun, at kung ikakasal man sila ulit, mahirap. Pero kami, nagkataon din naman na yung kasal namin sa church at sa dito, pinag-isa nila yung date ata kung hindi ako nagkakamali. Kailangan tugma talaga yung mga taon and kailangan yun ang gawin siguro talaga. Hindi magkaiba kasi pag magkaiba, mahirap. Katulad din nung isang araw, yung mga taga-immigration na sa bahay nila Inday Neneng dahil nagbisita at parang sila. Ano bang tawag dun guys? Nagtanong-tanong kasi nga nag-a-apply siya as marriage visa, mag-investigate sila kung ano yung buhay ng asawa ni Inday Neneng at kumusta yung relasyon nila sa pamilya ni Inday Neneng, yung ganon. Parang titingnan nila kung anong pamumuhay meron yung asawang Nepali, yung sitwasyon, yung status ng buhay. Meron ng ganon. Samantala nung time namin, mabuti yun. Wala namang punta sila sa bahay, wala pang ganon. Nito lang yun. And syempre ako, bilang isang Filipina, ramdam din namin
namin ngayon yung kami ni Inday Nining, yung pinagdadaanan nila ni Siskon na imagine nyo ilang oras na biyahe para lang doon lahat tapusin sa village. Pero komplikado pa rin. I hope today na makahanap sila ng solusyon. And dahil dito talaga guys, no, hindi lang yun sa kabilang barangay na doon lang kayo magpa-process. Kami, ang dami na naming marriage certificate talaga guys. Sa totoo lang. Ang dami. Meron kami sa Arabic, naka-istampa ito, ginastusan pa namin to, naka-sealed pa ito, may translation pa ito, meron kami marriage certificate sa church, may report of marriage pa kami. 4 na ito plus pa sa Nepali na sa court marriage namin. When it comes kasi sa ganito, no, na pag-process, ang hirap talaga guys dito. Prayers po at good lucks talaga na I hope matapos na ang kanilang proseso. Ayun, kaya as soon na natapos namin yun, kumuha agad ako ng nagarikta at agad naman nag-decide si Deepak na kumuha na agad ako ng Nepali passport para matapos na talaga yung sakit sa ulo kasi hindi rin naman biro yung aming pinagdaanan na grabe. And I hope sa kanila ni Inday Con na matapos na. Diba kung nanonood kayo sa mga vlog ko ay witness din kayo guys kung paano kami at paano ako o yung sakripisyo namin na pag-process ng nagarikta ko guys. Kaya hindi talaga biro na alam nyo na. Dahil hindi lang yung pupunta lang kami dyan. Kung hindi, ilang baryo pa yung dadayuin, ilang daan pa yung madadaanan bago natin maano ito, marating. May regla ako guys, no? Kaya medyo naginay pero alam nyo ba, katapos ko lang ulit nagwalis ako sa hagdan, sa mga terrace. Kaya ganito, relax lang muna. So, nakita ko na pala guys, yung marriage certificate namin. Si Yuhan guys, nagrarap. Kinukubiran niya yung mouth niya. So, marriage registration, Government of Nepal. Yeah, ito guys, yung aming marriage certificate. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Or pwede rin i-blur ko ulit. Oh, ito yun. Yan. Oh, ito pala yung galing sa consulate. So, ito yung nagpapatunay. Ang sinurrender ko yung pasaporte ko na. And binigyan po nila ako ng papel na naka-sealed po. Kasi pag sinurrender mo, ito yung ano mo guys, bibigyan ka nila balik. So, kasi sa case nila ni Siskon, baliktad naman sa case. So, the rest, abangan nyo na lang yun guys sa vlog niya. And I hope na maging okay lahat. And sana, makauwi sila na magdala ng positivity sa kanilang na ano guys, sitwasyon. So, ayun guys.